President Bongbong Marcos makikipag-ayos na nga ba sa mga Duterte, lalong-lalo na po kay Vice President Sara Duterte? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ito nga pag-uusapan po natin ngayon mga Sangkay, itong bagong ni-reveal na isa pong content, no? Isa pong interview kay PBBM kung saan mayroon pong nakakagulat na mga revelasyon dito. At isa po sa mga revelasyon, mga Sangkay, ay ang patungkol po sa muling pagkakaayos ng mga Marcos at Duterte. Well, alamin po natin yan. Anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.51 million subscribers na dito sa YouTube. So kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid Sangkay ngayon, i-click nyo lamang po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, interesting, no? Ako po ay na-intriga dito kasi mayroon pong kumakalat na mga video ngayon tungkol po sa isang interview kay PBBM na nagre-reveal dito sa isang katanungan na just in case mayroon pong pagbubukas na pag-uusap muli kay PBBM at sa mga Duterte, especially kay VP Sara. Ang tanong dito, willing ba ang presidente natin na makipag-ayos? Dati mga Sangkay, sinasabi po natin na what if sa 2028 ang pulutin pa rin po ni PBBM na kandidato sa pagkapangulo ay si Vice President Sara Duterte. What if lang naman mangyari pa rin yan? 'Di ba? Kasi may mga kasunduan po yan sila mga Sangkay eh. 'Di ba? Nung tumakbo si PBBM sa pagkapangulo at kinuha pong si Vice President Sara Duterte na running mate bilang VP. Ngayon, eto po mga Sangkay yung revelasyon. Panoorin po natin. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Okay. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Okay. Gusto ni PBBM o bukas si PBBM sa pakikipag-ayos sa mga Duterte? Marami na daw po siyang kaaway? Ayaw na daw po niyang dagdagan ito mga Sangkay. Ang realidad, guys, eto lang naman po yan. Ang totoo po talagang kaaway dito ni PBBM, simulat sa poll, wala pong iba kundi mga dilawan. Ako guys noon pa man mga Sangkay, sinasabi ko na po ito sa inyo na kung alin sa dalawa yung pipiliin ko, kung kanino ako may tiwala sa mga DDS, sa mga dilawan, mas may tiwala ako dito sa kabila kaysa po dito sa mga dilawan. Kasi mga Sangkay, proven na yan noon pa, di ba? Noon pa mga Sangkay, talagang binabalahuran nila ang mga Marcos. Itong mga DDS, kailan lang? Nito lamang po nung siguro, nagsimula po ito nung 2024. 2024, nagsimula pong mabalahura si PBBM nitong mga DDS. Pero itong mga dilawan, matagal na po mga Sangkay. Kaya nga po hindi ko pinapanigan ang mga DDS sa problema nila mga Sangkay. Pero this is my own opinion, no? Matagal na po kasing ang mga Marcos binabalahuran ng mga dilawan. Noon pa. Kaya nga si Amy Marcos, mga Sangkay, at some point, medyo naiintindihan po natin yung kanyang ipinaglalaban. Kasi nga, sabi pa nga po ng advertisement niya nakaraan, mga Sangkay, di ba? Dapat hindi daw po nakikipagkaibigan o nakikipagmabutihan sa mga taong nagtraidor at bumalahura sa kanilang pangalan. Well, iba naman kasi, sa part naman ni PBBM, nagigets ko din siya dahil iba po yung strategiya na mayroon siya. Ang gusto niya kasi, magkaroon po ng healing ang politika sa Pilipinas. Na alam naman po natin na noon pa, dalawa lang naman po ang naglalaban. Aquino at mga Marcos. Mga dilawan at mga Marcos loyalist. Ang DDS, pumasok lamang po sa eksena way back 2016. Yun lamang po mga Sangkay. Doon po pumasok ang eksena ng
Duterte. Pero ang dalawang nag-aaway talaga noon pa, magkatunggali, Dilawan at mga Marcos loyalist. At marami nga po sa mga DDS, ngayon, mga sangkay, ano sila half-half. May pagka-DDS, may pagka-Marcos loyalist. Sa tatay po ni PBBM. Hindi lamang po nila nagugustuhan, mga sangkay, na si PBBM ngayon, nagkakaroon po ng tila baga. Ito yung basa kasi nila Ang basa nila, si Pangulong Marcos ay meron pong sabuatan sa mga Dilawan. Ako naman, hindi po ako naniniwala. Pwede sabihin po natin na mayroong strategy si PBBM na pakikipag-ayos sa mga Dilawan. Pero hindi po yung tipong sabuatan na gaya ng iniisip ng iba. Okay? Ngayon, eto na. Tingnan po natin. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po. Para akong pari po nito ngayon. Ano po? Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Actually, guys, itong part naman na sinasabi ni PBBM na gusto niyang peaceful, gusto niya ng maayos mga sangkay na, kumbaga, yung makakadiretso sila sa kanilang goal, sa kanilang gawain. Kasi, if you remember, nakaraan mga sangkay, di ba? Panay Batikos si PRRD. Panay Banat si Tatay Digong. Na umabot na po sa punto na sukdulan na. Maybe, yung iba, sasabihin natin, wala lang yung kay PBBM. But, for me, bilang isang malapit na kaibigan, itong dalawang to, si PBBM at mga Duterte, mayroong may kurot yan mga sangkay Mayroong, kumbaga, nasasaktan dito si BBM at kung ano po yung kanilang goal na gagawin para po sa mga project, nagkakaroon po siya ng distraction. Kung kaya't mga sangkay, di ba, nung nagkaroon po ng go signal ang ICC sa Interpol, nung ang Interpol ay humingi po ng tulong sa otoridad ng Pilipinas, pinabayaan na po niya mga sangkay. Bakit? Siguro naisip niya na kung wala na po si PRRD dito sa Pilipinas at masasakote siya ng ICC, marahil magkakaroon po ng katahimikan at mawawala po yung distraction. Kita nyo ngayon mga sangkay, di ba? Ngayon wala po si PRRD. Kita nyo, magkano na po yung bigas? Mura na po yung bigas, di ba? Mula po sa 60 mahigit or 70 plus, naging 30 plus to 40 plus na lamang. Yung mga karne, mga sangkay, medyo bumaba na rin po ngayon. Yung inflation rate, mga sangkay, stable. Yung ekonomiya, lumalago, mga sangkay. So, lahat ng ito ngayon, nangyayari na bagamat, hindi po natin direkta na sinasabi na nangyayari ito kasi wala pong maingay na taga-Batikos. Pero mga sangkay, yun naman po talaga yung madali po natin makita . 'Di ba? Sa totoo lang, kung wala pong distraction kay PBBM, wala pong mangyayari na pananakote nitong Interpol. Kasi mayroon pong kakayahan si Pangulong Bongbong Marcos na awatin itong Interpol. Pwede siya mag-no. Guys, sa tingin nyo, hindi niya kaya? Kayang-kaya niya yun. Pero, papaano niya aawatin mga sangkay kung inaaway siya ng kanyang gustong tulungan? Remember guys, pagkapasok pa lamang po niya, kahit nga po nung binabatikos na po siya ni former President Rodrigo Duterte, iisa lamang po yung kanyang sinasabi, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Actually, up to now, kita nyo yung mga tao ni PBBM, sinasabi po nila lagi, hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Bakit? Kasi nga po, walang jurisdiction ng ICC sa atin. Kumbaga, pinabayaan lamang po ni PBBM si PRRD. Okay? Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Okay. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero huwag na tayong nanggugulo. Ayun. Malinaw na po, mga sangkay. Marahil, hindi daw tayo nagkakasundo sa mga polisiya, mga prinsipyo. Pero, sa ibang mga bagay, wag tigilan nyo yung panggugulo. Kasi ganun po ang nangyari, di ba? Si PRRD, panay banat. Si Sara Duterte, mga sangkay, panay banat. So, nagugulo po yung kanyang administrasyon. May alas. Kaya ngayon, mga sangkay, si Tate Digong nasa dahig. Di ba? Wag na natin, tanggalin natin yung gulo.
Ngayon, mga sanggay, ulitin po natin, bukas si PBBM sa pakikipag-ayos. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. So, hindi lamang po ito tumutukoy sa mga Duterte. Kasi kung titingnan po natin ngayon, kahit po yung mga dilawan, di ba? Kahit yung dilaw, medyo, kalmado sila kay PBBM. Dahil po sa strategy ni BBM ngayon. Yung mga Duterte naman, mga sangkay, medyo nagagalit sila. Kasi nga po, bukod sa, nandun sa The Hague, si Tatay Digong, nakikita nila na parang naiitsapwera kami at ang mga dilawan na nabibigyan ng spotlight. 'Di ba? Kaya ganun po yung gigil nila ngayon, mga sangkay. Pero, at least, narinig po natin sa ating Pangulo, willing siya makipag-ayos. Hihintayin po natin yung sagot dito ni Vice President Sara Duterte. No? At ito lang masasabi po natin. Kung magkakaayos sa mga Duterte at mga Marcos, pwedeng gawan ni PBBM ng pamamaraan para mabawi si Tatay Digong. Yun lamang po ang pamamaraan. Pero kung hindi, mga sangkay, baka mabulok doon si Tatay Digong. Kung ganun. Pero ito lamang po yung pamamaraan, mga sangkay. Sana magkasundo na po ang Duterte at Marcos. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.